Hi! Welcome back to our channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. So, malapit na po tayong matapos sa mga classroom observable indicators. Na-discuss na natin yung 1 to 7 at saka yung 9. Ngayon naman ay 10. Again, skip po natin muna si 8 kasi non-classroom observable po siya. So, wag po tayo malilito kasi si Objective 10 sa RPMS is indicator 9 sa ating COT. So, wag po tayo malilito dito. Okay? So, ano ba ang hinihingi ni Objective 10? Tingnan natin. Sabi, designed, selected, organized, and used diagnostic, formative, and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. So, ito, medyo nalilito nung umpisa yung mga teachers kasi nasanay tayo na pen and paper test lagi kapag meron tayong assessment. Pero, di ba, natutunan din natin sa primals, diniscuss din yung mga tungkol sa formative and summative, meron din tayong depth and order tungkol sa assessment, na all throughout the lesson, meron naman po tayo talagang assessment. So, sa drill pa lang, kapag nagpagawa tayo ng activity, meron na po doong assessment. Kung meron po tayong pinagawa na exit card sa dulo ng klase, that is another form of assessment. Kapag meron tayong pinagawang activity na agree or disagree, another form of assessment. So, sa ating klase, napakadami pala nating ginagawa na assessment sa iba't ibang parts ng lesson natin. So, ito yung hinahanap doon sa atin. So, sa isang lesson natin, ako, in my case, ang hinighlight ko ay ang aking lesson plan. So, doon sa lesson plan, nilagay ko kung alin doon yung mga strategies na ginamit ko para ma-assess yung mga bata ko kung nami-meet ba namin yung curriculum requirements. So, hindi na ako pupunta sa aking portfolio. Okay? Dapat lang nating tandaan na nandito na tayo sa KRA 4. Tapos na natin ang tatlong naunang KRAs. Dito na tayo sa KRA 4 which is Assessment and Reporting. Kaya ito po ay tungkol sa assessment. Okay. So, ano ba yung hinihingi ni Classroom Observation Tool? Again, this is Indicator 9 sa ating Classroom Observation Tool. So, sa COT, ang sabi dito, the teacher integrates assessment strategies, engages learners in self and peer assessment. So, may peer assessment pa na hinahanap. Kapag COT ang pag-uusapan na level 7. So, yung level 6 naman, the teacher provides assessment strategies consistent with curriculum requirements. So, titingnan lang ulit natin yung levels kapag nagpaplano na tayo ng lesson natin at makikita na natin kung ano yung kailangan natin gawin. And this indicator, like indicator number 8 sa ating COT, shall be observed once. And that will be coming from observation number 4. Okay, so sa observation 4 lang siya makikita. So, ang attachment natin ay COT rating sheet for observation number 4 and sa akin, lesson plan din yung ginamit ko. Tapos, hinighlight ko na lang kung ano yung mga strategies na ginamit ko. Mamaya, hindi na rin tayo magko-compute sa ating mahiwagang whiteboard. Kasi, katulad ng computation ng Indicator 8 or Objective 9 sa ating RPMS tool, parang ganun lang din po yung gagawin. So, para mas marami tayong malaman about formative and summative assessment, I will again direct your attention to this PPST resource package. Pinakita ko na po sa inyo ito dati, pero papakita ko ulit siya sa inyo ngayon para naman sa Indicator 10 or sa Objective 10. This is Module 10 for Objective 10 sa ating RPMS. Okay, so
dito, diniscuss po na merong dalawang klase na assessment. Merong formal at saka may informal assessment. Kapag informal, meron tayong mga strategies na na-mention dito. Tingnan natin kung ano-ano po yung mga yon. Informal assessment strategies. Nakalagay po dito, merong ponder and pass. Ano yung ponder and pass? It is a way to obtain learner input for an upcoming topic. So, this one is an example of an informal assessment strategy. Paano yun ginagawa? Bali, meron dito nakalagay yung facts we know, information we want to learn, questions to explore, other comments. Bali, ang gagawin, announce the topic for the upcoming unit or skill. Then, pass a piece of paper with a graphic organizer to the members of the class. Number 3, challenge learners to write the facts they know related to the topic. And number 4, they may include information they want to learn and explore, including questions and comments of interest or concern. So, hindi pa nagsisimula yung klase, meron na kagad na form or strategy si teacher para mag-assess ng mga bagets. Okay? So, meron pa ditong isang example na content knowledge boxes. Dito naman ay nakalagay din kung paano siya gawin. Meron din ditong signal and action response. Meron ding anticipation guide, knowledge-based corners, at yun yung mga examples na nandito for informal assessment strategies. So, kung magagawa natin yun, meron na kagad tayong 4 na pinakita. Okay. So, meron din namang mga formal assessment strategies. Ito yung formative, summative. So, dito, sa example na nandito sa PPST resource package natin on formative assessment, meron ginamit si Teacher May Grace na response strategy. So, meron nagre-raise ng yes and no na flashcards. Madalas ginagawa natin ito. Minsan pa nga, happy face, sad face naman yung kabila, i-erase nila yon. So, that is another strategy to assess our learners. Meron ding show of hands, meron demonstration station, napakarami pong mga strategies on assessment na pwede nating makuha dito sa PPST Resource Package. You may browse this. Pwede rin nyo pong i-visit yung page ng DepEd BHROD. Nakalagay po doon kung nasaan yung link ng mga materials for RPMS 2019 to 2020 kasi next year po, uulitin ulit natin itong objectives natin na ginawa this year. So parang kumbaga nakapag-practice na tayo for this school year. The following school year, mas maayos na po nating magagawa yung mga kailangan natin gawin. So, nandun po yung buong set ng TPST Resource Package. Pwede nyo pong i-download, tapos i-print nyo po para po makita nyo kung ano yung mga iba pang strategies na pwede nating ilagay pa. Ako din, dito lang din ako tumitingin. Tinitingnan ko to, tapos dun ko rin ilalagay kung paano yung pwede na mag-a-address doon sa aking mga learning goals para sa mga bata. Yung hindi mag-a-address, parang feeling ko hindi bagay, syempre hindi ko yun kukuhanin. So, kapag mag-rate tayo para sa objective na ito, katulad din po ng pag-rate natin noong objective 9. Bale, isang lesson, which is coming from observation number 4, tapos i-highlight lang natin yung mga strategies na ginamit natin doon sa pag-accomplish ng indicator, kung ano yung hinihingi sa atin doon. So, ganun lang siya, ganun lang kasimple itong objective 9. Tatandaan po natin, pwedeng makita po yun lahat sa lesson plan, kung ano yung ginamit. Pwede rin naman na samahan natin ng diagnostic, kung ano yung mismong performance task card na ginamit natin, ilagay natin doon. Pero, we must see to it na nakagamit tayo ng at least 4 strategies para makakuha tayo ng 5 for efficiency. Yung quality natin, madali lang siyang makita dahil ang titingnan lang naman natin ay yung COT rating natin. Okay? So, yun lang po para dito sa ating objective number 10, which is indicator number 9 sa ating COT. So,
So if you find this video helpful, please hit that subscribe button. Libreng-libre lang po. Wala po tayong babayaran dyan. Okay, so yung pong link nung sa DepEd BHROD, try ko rin pong ipaalam para mailagay ko na rin po dito sa link natin dito sa baba para mas guided pa po tayo kung ano yung mga dapat natin gawin para sa RPM SPPST. So, that's all for now, and once again, I am Teacher Ads, and I will be your guide in understanding the RPM SPPST. Bye!